Lahat ito ay sumapit nang naganap ang Chunin exams patungo sa paglusob sa Konoha. Matatanda ang unang pinakita rin si Orochimaru sa serye sa panahon na ginaganap ang mga Chunin exam. Nangyari ito sa Forest of Death nang unang lapitan ni Orochimaru si Sasuke. Inakala nilang si Orochimarung nakabalat kayo ay naroroon para sa kanilang scroll kung saan handa si Sasuke ibigay upang iligtas ang kanilang buhay. Ngunit hindi nila alam ang totoong pakay ni Orochimaru na si Sasuke Uchiha. Dito niya binigyan si Sasuke ng sumpang marka. Nagdulot ito ng matinding sakit pati kawalan ng malay sa Imoboy kung saan ang mga ninja ng Hidden Sound ay nagtangkapang tapusin si Sasuke upang hadlangan ang mga plano ng kanilang master para sila ang paboran nito. Pero hindi ito nagtagumpay dahil kay Rock Lee. Paglaon ay gagamitin ni Sasuke ang marka sa parehong pagsusulit at ipapakitang maaari siyang maging marahas, na ikinagulat ni Sakura at nagmakaawang huminto na siya. Dahil dito, hindi pinayagan si Sasuke gamitin ang sumpa sa panahon ng prelims ng ikatlo't huling bahagi ng pagsusulit, na muntik niyang ikatalo dahil sa kawalan ng kakayahang gumamit ng chakra maliban kung magising ang marka't lamunin siya. Ilalagay ni Kakashi ang selyo sa marka upang pigilan ang impluensya nito at tuturuan siya ng iba't ibang galaw para hindi na siya umasa sa marka. Ngunit nang lusubin ang Konoha, sa laban kay Gaara ay nilabas nito si Shukaku, kaya naisip ni Sasuke wala siyang ibang opsyon kundi gamitin yon. Sa oras ring ito hinarap ni Orochimaru ang ikatlong Hokage ginamit ang Impure Reincarnation Jutsu upang muling buhayin ang una at pangalawang mga Hokage. Dito rin ginamit ng ikatlong Hokage ang Reaper Death Seal upang tapusin ang dating estudyante. Ngunit sapat na lang ang lakas ni Hiruzen, kaya braso lang ni Orochimaru ang naselyo, na pansamantalang pumigil lang sa mga plano nito imbis na tuluyan itong mapahinto. Totoong mas pinahirapan nito si Orochimarung magdulot ng pinsala sa nayon, ngunit paglaon ay lilipat lang siya sa ibang katawan at magpapatuloy sa kanyang kasamaan habang tinuturuan si Sasuke sa pag-asang makukuha ang katawan nito. Ngunit masama ang naging takbo ng mga bagay para sa kanya. Sa halip na masakop ang katawan nito, siya'y naging bilanggo lang sa kamalayan ni Sasuke. Pero nakawala rin ito sa laban kay Itachi, ngunit muli lang ring nakulong sa hurnong pinaglalagyan ni Itachi ng kanyang espada ng Totsuka. Ngunit paano kung sa paglusob sa Konoha ay nagtagumpay si Orochimarung makontra ang Reaper Death? Pinaniniwalaang ang nangyari sa braso ni Orochimaru ang dahilan, kaya kinailangan niyang lumipat ng maaga bago makuha si Sasuke. Pagkatapos, makikita siyang gamit ng muli ang braso, pero hindi agad sinubukang kunin ang katawan ni Sasuke. Ito'y maaaring dahil sa cooldown na kailangan ng kanyang Living Corpse Reincarnation. 3 taon ang kailangang pagitan nito, kaya nang sumapi si Sasuke kay Orochimaru, hindi niya agad nagamit ang teknik para kunin ang katawan nito. Dahil dito'y dapat manatili si Sasuke roon hanggat posible upang masakop ang katawan nito paglaon. Sa kasamaang palad, binibilang rin ni Sasuke ang mga taon at nagpasya itong wala nang matututunan mula sa matandang ahas. Pero sa kwentong ito, hindi ganoon katindi ang pinsala sa braso ni Orochimaru at maaari niya pang tiisin ng kaunti ang katawang tinatanggihan na siya upang makuha ang katawan ni Sasuke. Pagkatapos lumisan ng nayon kasama ang Sound 4 at makuha ang kapangyarihan ng ikalawang yugto ng sumpa, si Sasuke ay nagmadaling sinundan ni Naruto na paglaon ay hinarap siya sa Valley of the End. Naglaban ng dalawat ginamit ni Naruto ang unang bersyon ng anyot kay Sasuke ang ikalawang yugto ng sumpa. Nauwi ito sa mga huling atake nila, na Rasengan laban sa Chidori. Sa paglaro ng paligid, makikita si Sasuke nakatayo. Sa oras na ito, iniwan niya si Naruto at nagmadali kay Orochimaru. Pagkatapos ng ilang pagsusuri, malalaman ni Orochimarung tama siya. Hindi lang tugma si Sasuke sa sumpa, na unang hakbang sa pagtukoy kung sino ang angkop na vessel o hindi, kundi pumasa rin siya sa lahat ng iba pang mga pagsusulit na itinakda ni Orochimaru para sa kanya. Hindi siya magsasayang ng oras dahil ang kasalukuyang katawan ay nasa limit na. 3 taon ang limitasyon para sa isang vessel, ngunit kung ito'y nasa mabuting kalagayan, maaari itong tumagal ng kaunti bago kailanganin ang bagong katawan. Bagaman si Sasuke ang perpekto para dito, bata pa siya at hindi pa lubusang naaabot ang buong potensyal. Gayunpaman, para kay Orochimaru ay maaayos niya iyon. Isang gabi, hindi inaasahan ni Sasuke kukunin na ni Orochimaru ang katawan niya at dadalhin siya sa kamalayan kung saan susubukan niyang sakupin ito tulad ng tinangka niya kay Itachi sa nakalipas na mga taon. Ngunit di gaya sa orihinal, dito'y nagulat si Sasuke at hindi nakakilos at kung makagalaw man, ang tanging magagawa niya lang ay genjutsu gamit ang kanyang Sharingan. Gayunpaman, madaling babasagin ni Orochimaru ang anumang genjutsung nasa ganoon kahinang antas. Ang antas ni Sasuke maituturing ng Chunin, ngunit ang saning gaya ni Orochimaru ay nasa ibang level.
Agad sasakupin ni Orochimaru ang katawan ni Sasuke at gagamitin ang parehong jutsu upang ilipat ang sariling katangian kay Sasuke na magbibigay sa katawan nito ng maputlang balat, malaahas na mga mata, at lilang pigmentasyon sa paligid nito. Ngunit higit pa rito, ngayon si Orochimaru ay may Sharingan na. Subalit ang kanyang hangarin ay mas higit pa dahil alam niyang ang Sharingan ay hindi natatapos roon. Nagtrabaho siya kasama si Itachi noong panahong silang dalawa ay magkasama pa sa Akatsuki. Nakita niyang maaari itong maging Mangekyou, ngunit para do'y kinakailangang gawin ang makakapagdulot ng matinding lungkot. Isang bagay na mahalaga sa kanya ang kinakailangan niyang wasakin, pero may problema. Hindi na nakatali si Orochimaru sa anumang bagay sa mundo, ngunit hindi nangangahulugang wala na siyang damdamin para dito. Nang mamatay si Dan, naapektuhan rin siya. Nang tatapusin na niya si Hiruzen, may bahagyang kirot siyang naramdamang nagpapahiwatig na tunay niyang pinapahalagahan ang matanda. Kung mula sa sakit ng pagpanaw ng pinapahalagahan ang gigising ng Mangekyou Sharingan ay alam na niya ang eksaktong kailangan niyang gawin. Si Kabuto'y naroroon at magtatanong kung ano ang dapat niyang gawin. Dito sasabihin ni Orochimaru muli niyang tatapusin ang Hokage. Maguguluhan si Kabuto bago maisip si Tsunade. Si Orochimaru ngayon ay bata na rin gaya ni Kabuto ay tatango. Tatapusin niya si Tsunade, at ang sakit na kanyang mararamdaman sa pagpanaw ng dating kasamahan ang gigising sa Mangekyou, kaya iyon ang magiging una nilang layunin. Dahil kaya niyang baguhin ang sariling anyo, gagamitin niya ang orihinal na itsura ni Sasuke bago bumalik sa nayon. Dito niya makakasalubong si Sakura na hindi makapaniwala. Magpapanggap siyang umiiyak at sasabihin sa boses ni Sasuke siya'y nagkamali. Hindi siya dapat umalis at hindi dapat nilabanan si Naruto. Ipapaliwanag niyang ang paghihiganti ang nagtulak sa kanya kay Orochimaru, ngunit pagdating roon ay natakot siya at umalis. Sasabihin niyang hindi niya kayang bumalik agad dahil natatakot siya sa kanilang reaksyon, ngunit inaamin niyang hindi niya kayang talikuran ang nayon na lubusan niyang pinapahalagahan. Dadalhin siya ni Sakura kay Kakashi, napapagalitan siya dahil sa ginawa at kukunin ang kanyang headband na makikitang inukitan na niya. Sasabihin niya sa akalang si Sasuke kailangan niyang ibalik ang tiwala kung gusto niya ng pagkakataong makuha ito muli. Kailangan niya ring humingi ng tawad sa Sasuke Recovery Team na halos mamatay sa pagpapabalik sa kanya, lalo na kay Naruto na halos tapusin niya gamit ang sariling mga kamay para lang makatakas. Tatango ang akalang si Sasuke at sasabihin gagawin yon. Pagkatapos ay dadalhin siya kay Tsunade upang questionin. Medyo nagulat si Orochimaru ganoon lang naging kadali yon, na halos nilatag nila sa kanya ang daanan papunta sa Hokage. Pagpasok sa opisina, siya'y pagagalitan muna ni Tsunade at tatanungin ang mga bagay na kanyang nasaksihan. Dito ibubunyag ni Orochimaru ang totoong pagkakakilanlan, at patutulugin ang lahat sa silid gamit ang Temple of Nirvana ni Kabuto. Siya'y mananatili sa ibabaw ng katawan ni Tsunade at tititigan ito. Naalala niya ang lahat ng mga pagkakataong kasama ito at mapupuno siya ng mga alaala ng bawat magandang memoryang sila'y nagtatawanan pati kalungkutan. Pagkatapos ay isasaksak niya ang kunai rito para tapusin. Tumayo siya roon para tangkaing umiyak at makaramdam ng lungkot subalit walang lumalabas sa kanya. Hindi niya inaasahan na wala siyang mararamdaman. Napaisip siya kung kailangan niya ring tapusin si Jiraiya. Pero hindi siya ganoon kalapit kay Jiraiya tulad kay Tsunade, kaya hindi na niya alam kung anong dapat gawin. Tataka si Orochimaru mula sa nayong iniwan ang patay na Hokage at babalik sa Otogakure. Do'y hindi siya mapapakali habang iniisip kung ano ang maaaring gumising sa Mangekyou Sharingan. Dito babanggitin ni Kabuto ang isang taong mas malapit sa kanya, na marahil ay umasa sa kanya noong nakaraan. Isang taong siya ang nagpalakit isa ring estudyante, at iyon ay si Anko Mitarashi. Marahil ay pinahalagahan niya rin ito kung umabot sa puntong binura niya lang ang mga alaala ni Anko imbis na tapusin. Tumango si Orochimaru at sinabing iyon siguro ang solusyon. Aalis si Kabuto at magagawa niyang dukutin si Anko at dadalhin pabalik sa taguan. Plano ni Orochimaru dagdagan ang drama at emosyon sa pagtapos rito habang walang laban at gising kaya naghintay siya. Nang magising ito, nagkaroon sila ng maikling pag-uusap na marahil ay tungkol sa kanilang pinagsamahan at kasaysayan hanggang sa Chunin exams at nangyaring paglusob sa Konoha. Pagkatapos, ilalabas ni Orochimaru ang isang natatanging sandata. Ilalabas niya ang espada ng Kusanagi na sobrang espesyal sa kanya upang ipabatid kay Anko ang mensahe ng kanyang pinaplanong gawin. Sasabihin niya ritong umiyak at magmakaawa. Kasabay nito'y susubukan niyang alalahanin noong tinuturuan niya ito bilang genin at kung gaano siya kasaya sa estudyante.
Dito niya kukunin ang espada at isasaksak sa tiyan nito ng dahan-dahan upang iparanas dito ang pinakamatinding sakit na maaari niyang ibigay habang umaasang ang nararamdamang sakit nito ay maipapasa sa kanya. Ngunit sa kanyang pagiyak at tuluyang pagpanaw, hindi pa rin nakamit ni Orochimaru ang inaasam niyang Mangekyou. Hindi na niya alam kung ano pa ang maaaring gawin. Napatanong siya kung bakit ang tanging paraan upang makuha ito ay ang nag-iisang hindi niya magawa. Kung bakit kailangang manggaling ito sa kalungkutan at pagdurusa. Kinalimutan na niya ang mga konseptong iyon at napagtantong kailangan niya pala ito kaso ay wala na. Sinumpa niya ang sitwasyon at doon nagsalita si Kabuto. Sinabi niyang huwag itong mag-alala dahil hindi siya titigil humanap ng paraan upang magising ito. Saglit na mapapahinto si Orochimaru at lilingon sa kanya. Napagtanto niyang hindi iyon makukuha sa lumang ugnayang kanya ng tinalikuran, kundi sa bagong relasyon na mayroon siya. Maguguluhan si Kabuto sa una, ngunit bigla niyang mauunawaan ang plano nito. Tatakbo siya palayo at susubukang tumakas pero hahabulin siya ni Orochimarung tangan ang espada ng Kusanagi. Utusan niya si Kabutong bumalik pero patuloy pa rin itong tatakbo. Makakahanap siya ng mapagtataguan at susubukang ikubli ang chakra. Sa biglaang pagkawala ng chakra nito, magiging malinaw kay Orochimaru ang ginagawang pagtatago ni Kabuto. Lalakad siya sa mga pasilyo habang winawasiwas ang espada at hahanap ng kakaiba roon. Nakatago si Kabuto habang nanlalaki ang mga mata't humihinga ng malalim sa takot na di pagtagal ay matatagpuan rin siya ni Orochimaru. Tama ang kanyang kinatatakutan nang bigla siyang hilahin ni Orochimaru palabas. Sasabihin niyang tila nalimutan nito ang taglay niyang Sharingan at para saan pa ba ang kabuang layunin nila kundi palakasin ito. Upang depensahan ang sarili, bubunot siya ng kunai at isasaksak ito kay Orochimaru. Hindi yun inaasahan ni Orochimaru pero marahil ay nagpabaya lang siya dahil sa magkakahalong emosyon sapagkat ayaw niyang tapusin si Kabuto. Siya'y tapat at kapakipakinabang mula noong tanggapin niya ito pero napagtanto niyang iyon nga ang punto noon. Pababagsakin niya si Kabuto sa lupa't ibabaon ng malalim ang espada kaya ito'y mapapasigaw sa sakit. Magsisimula si Orochimarung isaksak rito ang espada nang hindi tumitigil sa puntong walang habas na lang niya itong tinatadtad ng paulit-ulit. Patay na si Kabuto, ngunit nagpatuloy pa rin si Orochimaru hanggang halos hindi na makilala ang katawan. Umatras si Orochimaru at binitawan ang espada bago mumisi at pagkatapos ay humalakhak. Hahawakan niya ang sariling ulot mapapasandal at patuloy na tatawa habang may luhang umaagos sa kanyang pisngi. Natawa siya sa bugso ng emosyon sa kanyang katawan, pati ang hapdi sa kanyang mga matang pinapahiwatig ang ninanais niyang malaman. Nagsisimula na ang iritasyon, kaya sa sumunod na 3 araw, ay inalala lang ni Orochimaru ang mga panahong kasama niya si Kabuto pati ang sandaling nalunod siya sa matinding emosyon nang tapusin niya ito. Matapos ang ilang araw, nagising na ang kanyang Mangekyou. Gayunpaman, habang inaaral niya ang mga abilidad nito gaya ng Susanoo Amaterasu, malalaman niyang ito ay nagdudulot ng pinsala sa mata, na kung labis niyang gagamitin ay maaari niyang ikabulag. Pero siguro ay may solusyon, dahil alam niyang si Madara Uchiha noon ay nalampasan ang pagiging bulag at mas lalo pang lumakas, kaya nagpasya siyang hanapin ang sagot. Muling pupuslit si Orochimaru sa Konoha at maghahanap sa mga labi sa compound ng Uchiha para sa anumang palatandaan tungkol sa mga lihim ng Mangekyou Sharingan ngunit wala siya ritong matatagpuan. Makikita niya ang tableta ng Uchiha sa dambana ng Naka, at matutuklasang naiintindihan niya ito. Hindi lubos, ngunit sapat upang maunawaan ang dapat niyang malaman. Bukod sa matututunan niyang kailangan niyang ipagpalit ang Mangekyou sa isang kadugo upang makamit ang Eternal Mangekyou Sharingan, mapagtatanto niya ring may isa pang bagay pagkatapos ng Mangekyou. Isang bagay na nangangailangan ng koneksyon kay Asura, ang anak ng Seiji. Ngunit ang koneksyon ay nasa clan lang ng Senju ni Tsunade, kung saan wala nang natitirang Senju sa pagkamatay ni Tsunade. Ang tanging clan na alam niyang posibleng maikonekta kay Asura ay ang clan ng Uzumaki, na masasabing malayong kamag-anak ng mga Senju. Sa kasalukuyan, karamihan sa clan ng Uzumaki ay wala na rin maliban sa isa, at dito nagsimulang maging interesante ang mga bagay. Lahat ay babalik kay Naruto Uzumaki. Kay Naruto Uzumaking kakampi ni Sasuke Uchiha, na huling kilala ni Orochimarung mayroong dugo ni Senju at koneksyon kay Asura. Tatandaan ito ni Orochimaru bago siya umalis sa compound para simulan ang paghahanap niya kay Itachi. Hindi maiwasang matawa ni Orochimaru dito. Pumunta si Sasuke sa kanya sa paghahangad ng lakas upang tapusin si Itachi, at ngayon, siya na mismo ang tutupad ng hiling nito kapag nahanap at tinapos niya si Itachi. Pagkatapos ay gagamitin niya ang Mangekyou upang gisingin ang Eternal Mangekyou Sharingan at ang kasunod na noon ay si Naruto Uzumaki.
Babalik siya sa Otogakure kung saan magpapadala siya ng alagad upang hanapin si Itachi. Maghihintay siya at susubukang lumakas sa panahong iyon dahil aabot ng 2 o 3 buwan para masanay siya sa bagong katawan at mailabas ang nakatagong kapangyarihan. Hindi maitatangging perpekto talaga si Sasuke dahil mayroon na siyang matinding reserba ng chakra para sa kanyang edad na marahil ay mula rin sa kanyang pagsasanay upang tuparin ang mga layuning sinusubukan mismo ni Orochimarong tapusin ngayon. Dahil sa kanyang karanasan, mas lalakas pa ang katawang ito kaya siya ay nagsanay ng walang iniinda upang mailabas ang potensyal nito. Di nagtagal, isa sa mga alagad ang bumalik at nagbalitang nakita nila si Itaching tinutugis ang isa sa mga tailed beast. Agad na aalis si Orochimaru patungo sa direksyon nito at paglaon ay makikita niya ito. Si Itachi ay kasama si Kisame Hoshigaki, ngunit hindi ito magtatagal dahil gagamitin ni Orochimaru ang Amaterasu upang tapusin si Kisame. Pagkatapos ay lalapitan niya si Itaching kakausapin siya. Sasabihin itong sa wakas ay nagising na ng inaakalang si Sasuke ang parehong matatatanungin kung sino sa kanilang dalawa ang matitirang Uchiha. Ngingiti si Orochimaru at sasabihin siya na ang huling Uchiha, kaya dito mapagtatanto ni Itachi ang nangyari. Idadagdag pa nitong walang dapat ipag-alala dahil ang kapatid niya ay mananatiling buhay sa kanyang puso bago muling magbigay ng sadistikong ngiti. Magagalit si Itachi at gagamitin ang Amaterasu, ngunit ito ay kukontrahin ni Orochimaru gamit ang sariling Amaterasu. Susubukan nilang ilagay ang isa't isa sa Genjutsu, ngunit mabibigo. Bubunutin niya ang espada ng Kusanagi at atakihin si Itaching maglalabas naman ng kunai upang dumipensa. Gagamitin niya uli ang Amaterasu, ngunit sa pagtama nito ay magpapalit ng balat si Orochimaru upang makaligtas. Ilulunsad naman ni Itachi ang Susanoo at gagawin rin yon ni Orochimaru. Mapanganib ang laban dahil ang Susanoo ni Itachi ay may espada ng Totsuka pati salamin ng Yata kung saan ang dalawang kakayahang ito ang dahilan kung bakit napakalakas ng kanyang Susanoo. Walang atake ang makakatinag dito at halos wala ring makadepensa sa espada nito. Ito'y peligroso ngunit babalutin ni Orochimaru ang kanyang Susanoo ng itim na apoy ng Amaterasu dahil umaasa siyang sa ganitong paraan kung tatama ito sa Yata Mirror, ang makakansela lang nito ay ang mga apoy. Ang laban ay magpapatuloy kung saan walang lumalamang sa kanilang dalawa. Ang Susanoo ni Itachi ay hindi talaga matitinag at nag-aalala rin si Orochimaru sa sariling chakra, ngunit mapapansin niyang si Itachi ay nanghihina. Napaisip siya kung nililin lang siya nito para ibaba niya ang sariling depensa nang bigla itong umubo ng dugo. Ngumiti si Orochimaru na pagtantong may sakit si Itachi. Gagamitin ni Orochimaru ang pangyayari upang muling umatake at magagawang mapinsala ng malubha si Itachi. Nang tiyak na siyang tapos na ang laban, lalapit si Orochimaru kay Itachi para tuluyan na itong tapusin. Ngingiti ito at mapapaisip kung masaya si Sasuke sa paghihiganti. Para naman sa kanyang premyo, kukunin niya ang Mangekyou ni Itachi at babalik sa Otogakure kung saan niya ito pagpapalitin. Makalipas ang 2 linggo, aalisin ni Orochimaru ang mga benda at makikitang taglay na niya ang Eternal Mangekyou Sharingan. Ngayon maaari na niyang magamit ang Amaterasu at Susanoo ng walang problema. May epekto man sa chakra ay hindi ito kasing sama gaya ng dati at tiyak na hindi mapipinsala ang kanyang mata, ngunit hindi iyon ang wakas dahil may isa pang hakbang. Ang bagay na lagpas pa sa Mangekyou Sharingan nagtataglay ng samsara ay ang Rinnegan, at para doon ay kailangan niya si Naruto. Dapat niyang malaman kung nasaan si Naruto, kaya muli siyang pupuslit sa dati niyang Nayong Konoha kung saan si Danzo Shimura na ang kasalukuyang pinuno. Hahanapin niya si Naruto, ngunit hindi niya ito matatagpuan, kaya pupunta siya kay Sakura at tatanungin kung nasaan ito. Mag-aalinlangan si Sakura dahil sa ginawa niya kay Tsunade, ngunit alam ni Orochimaru hindi nito matitiis si Sasuke, kaya ginamit niya iyon. Dito sasabihin ni Sakurang nagsasanay si Naruto kasama si Jiraiya bago muling tanungin sa ginawa nito kay Tsunade. Hindi sasagot si Orochimaru at tatapusin ang walang silbing si Sakura bago hanapin si Naruto at Jiraiya. Paglaon, matatagpuan niya si Jiraiya sa gitna ng pagsasanay ni Naruto. Sa oras na ito, si Naruto ay nagsasanay sa pagkontrol ng kanyang chakra. Lumakas siya sa paraang ito at nagkaroon din siya ng resistensya sa Genjutsu sa pamamagitan ng pagsasanay kasama si Gamariki, ngunit walang pakialam si Orochimaru doon. Kailangan lang niya si Narutong buhay at umatake. Magugulat si Naruto at tatawag kay Sasuke, ngunit pipigilan siya ni Jiraiyang sumugod at sasabihin sa kanyang huwag madala ng emosyon dahil alam niyang hindi na yon si Sasuke. Ngingiti si Orochimaru dahil kabisado siya ni Jiraiya. Galit na itatanong ni Jiraiya kung siya ang tumapos kay Tsunade at may pang-insultong aamin si Orochimaru.
Magtataka si Narutong si Sasuke ang gumawa noon kay Tsunade, kaya lilinawin ni Jiraiya hindi na yon si Sasuke, kundi si Orochimarong nasa katawan nito. Maaalala ni Naruto si Sasuke nang sabihan niya itong walang mabuting idudulot si Orochimaru. Tatawa si Orochimaru dahil malamang ay sasang-ayon si Sasuke kung maririnig siya nito ngayon. Tatanungin ni Jiraiya kung anong pakay niya kaya sasabihin nitong naroroon siya para kay Naruto. Sa pag-aakalang nais ni Orochimaru ang Nine Tails, poprotektahan ni Jiraiya si Naruto ngunit hindi matitinag si Orochimaru. Maglalaban ang dalawa't gagamitin ni Jiraiya ang Wild Lion's main technique upang protektahan ang sarili, ngunit sa puntong ito'y gagamitin lang ni Orochimaru ang kamay ng kanyang Susanoo. Papasok si Jiraiya sa pagiging Sage, na kanyang gagamitin sa iba't ibang mga atake, kabilang na ang Sage Art Big Ball Rasengan, ngunit makokontra pa rin ito ng Susanoo ni Orochimaru. Dahil dito'y isasamon ni Jiraiya si Gamabunta para tumulong sa laban, at tatawagin naman ni Orochimaru si Manda kung saan ang mga higanteng ito'y maghaharap. Sa huli, si Orochimaru ang magtatagumpay ng pareho niyang tinapos si Jiraiya pati si Gamabunta. Sa pagkamatay nila, itutuon niya ang atensyon kay Narutong sasalakay gamit ang unang bersyon ng anyo. Ngunit baliwala lang iyon, kaya tutuksuhin siya ni Orochimaru. Nang masaksihan ni Naruto ang pagkamatay ng guro sa kamay ng taong kumuha ng katawan ng pinakamatalik na kaibigan, babalutin siya ng galit at kapangyarihan ng Nine Tails, nagigising sa pangalawang bersyon ng anyong ikakabahala ni Orochimaru. Si Orochimaru ay malakas ngunit ito'y masyadong matindi para sa kanya. Magagawa niyang depensahan ang sarili, ngunit tatanggap siya ng maraming pinsala. Sa kabila nito, magagawa niyang pataubin saglit ang halimaw sa sikmura nito kung saan matatandaan ni Orochimaru ang selyong naroroon. Muli niyang ilulunsad ang kanyang teknik noon sa Forest of Death, na 5-element seal. Ibabaon niya ito sa tiyan ni Naruto kung saan maglalabas ito ng ungol sa unti-unting paglaho ng enerhiya at magbibigay ng malubhang pinsalang selular. Makikita ito ni Orochimaru't magmamadali kung nais niyang iligtas si Naruto mula sa kamatayan. Babalik siya sa Otogakure kasama si Naruto't gagamitan ito ng iba't ibang healing jutsu upang mapagaling ang mga sugat. Ngunit pananatilihin itong natutulog sa buong panahong iyon upang hindi mawala sa kontrol. Dito sisimulan ni Orochimaru ang pagtatanim sa katawan ng laman ni Naruto kung saan pag ang ilang piraso ay hindi gumagana, ay nagdadagdag siya. Sinubukan niyang pabilisin ang proseso gamit ang iba't ibang teknik at nagtagumpay siyang makuha ang lahat ng kinakailangan upang magising ang rinigan sa parehong mata. Tatawa siya dahil alam niyang iyon ang eksaktong kailangan niya at dito sandaling magiging tahimik ang lahat. Dito rin magumpisa si Orochimarung pag-aralan ang kanyang rinigan kung saan may mga matututunan siyang halos sumira sa kanyang ulo. Sa oras na ito, tahimik lang niyang sinisimulan ang pagpaplano ng mga susunod niyang hakbang. Paglipas ng panahon, si Orochimaru ay nasa dulo na ng buhay ng kanyang vessel, at tila kailangan na niya muling magpalit ng katawan, ngunit nananatili siyang alerto at ang kanyang mga alagad ay kumukolekta ng mas maraming impormasyon kasabay ng paglakas at pagdami ng bilang. Nanatili ring lihim ang kanyang rinigan maliban sa ilang pinagkakatiwalaan. Sa ngayon, wala siyang dapat gawin kundi hayaang maganap ang mga bagay at gamitin ang rinigan sa huli upang sakupin ang lahat. Magagawa niyang maunawaan ng buo ang tableta ng Uchiha at matutuklasan niya kung anong pinaplano ng Akatsuki. Mangyayari ang pagdukot sa Kasekage maliban sa rescue, kaya makukuha ng Akatsuki si Shukaku't mananatiling patay si Gaara. Kikitain ni Orochimaru si Sasori kung saan ipepresenta niya ang Nine Tails Jinchuriking si Naruto bilang regalo para tantanan na siya nito. Mangyayari din ang misyon kontra sa Akatsuki, ngunit hindi ito kasing tagumpay gaya sa orihinal. Di pagtagal, ipapatawag ang samit ng limang kagi kung saan si Danzo ay hindi mamamatay. Bubuo sila ng nagkakaisang hanay upang labanan ang Akatsuking pinaplanong gisingin ang Ten Tails na mangyayari dahil sa pangunguna ni Pain at Toby. Gayunpaman, bago pa ito magamit ay ipapakita ni Orochimaru ang matinding alas at gagamitin ang kanyang rinigan upang higupin ang estatwang Gedo bago pa man ito gawin ng sinuman para maging Ten Tails Jinchuriki. Sa kapangyarihang ito ay tatalunin niya ang Akatsuki pati ang alyansa ng Shinobi't mapupunta sa tuktok kung saan siya na ngayon ang may kontrol sa buong mundo. Tiyak na tatapusin niya ang lahat ng limang kagit magpapatuloy siya sa paghanap ng iba't ibang mga ninjutsu ng bawat bansa at magpapatuloy sa pag-aaral at pag-eksperimento sa Kekkei Genkai ng bawat angkang mayroon nito at sa kanyang immortalidad ay nasa kanya ang lahat ng oras sa mundo upang gawin yon. Posibleng subukang tumakas ni Black Zetsu, ngunit mataas ang tsansang susunugin lang siya ng Amaterasu ni Orochimaru. Maaari ring makita si Orochimarung inaaral at pinag-eksperimentuhan ang abilidad ng ibang Zetsu.
Itatatag ni Orochimaru ang isang pandaigdigang gobyerno kung saan siya ang supreme leader at walang sinuman ang makakalaban dahil anumang oras ay maaari niyang wasakin ang mundo. Gayunpaman, hindi niya yon gagawin at napabuti pa ang mundo sa kanyang pamumuno. Usbong ang teknolohiya at bagaman ang kanyang rehimen ay otoritarian, hindi ito ganoon karahas. Gusto lang niyang mag-aral at matuto ng maraming bagay na mapapakinabangan. Ang buhay ng mga karaniwang taong walang mutasyon ng Keki Genkai ay mas mabilis na bubuti dahil ang mga bullet train, telebisyon, at cellphone ay magsisimulang umusbong. Ang panahon ng shinobi ay magsisimulang magwakas at ang panahon ng malawakang industrialisasyon ay magbibigay ng kaginhawa ang makikita sa lahat ng dako. Ang medikal na siyensya ay aabante ng ilang dekada o marahil buong siglo at ang self-sustaining na enerhiya ay hindi na lang isang pangarap. Ang kalooban ni Orochimaru ay talagang nasa siyensya at ang mga bagay na kanyang matutuklasan ay hindi malabong ibabahagi niya sa mga tao. Ngunit hindi mawawala ang mga lalaban sa kanya, pati ang mga taong gagawin niyang halimbawa, pero malaki ang tsansang ang pag-apruba ng mga mamayan sa kanya ay hihigit sa kahit sinong kagi sa kasaysayan.